Ngayong National Teachers Day, pinagdiriwang natin at pinapapurihan ang sakripisyo ng bawat guro na walang ibang bitbit kundi ang kanilang malasakit sa mga estudyante at dedikasyon sa kanilang trabaho. Pero ang suporta sa mga guro, hindi lang dapat bumubuhos at natatapos tuwing ika-5 ng Oktubre. Dahil kung gusto ng ating bansa ng isang dekalidad na edukasyon, ang kondisyon at kalagayan ng mga guro ang dapat na binibigyang atensyon. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. At para talakayin ang tunay na kalagayan ng mga guro, makakasama po natin ngayong tanghali ang tunay na tinig ng mga teachers. House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Congressman Antonio Tino. Kong, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin. Busy time po para sa inyo habang nagpapatuloy ngayon yung budget deliberations. Tama. We'll go into specifics later, pero ano po yung general atmosphere ngayon, lalo na sa sektor ng edukasyon at saka sa sangkaguruan? Are we looking positive pagdating po sa budget sa mga sektor na ito? Well, syempre, katulad ng mamamayang Pilipino sa kabuuan, talagang kasama ang mga guro dun sa mga galit na galit sa nalalantad, no, ng yung corruption, napakalaganap na corruption, particular sa flood control, no, tapos lalo pa at yung mga guro natin at mga kawani sa sektor ng edukasyon, naintindihan nila, batid nila kung yung napakalaking pondo na pwedeng gamitin para sa education sector. No? Sila yung unang-unang nakakaramdam ng mga kakulangan ng budget para sa sweldo ng mga teachers mismo, sa classrooms, teachers, yung number of teachers, mga kagamitan, laptop, libro, etc. No? Kung nilagay na lang ang hundreds of billions na mukhang napunta sa kickback, napunta sa mga ghost project or substandard projects, ay baka malaki ang nagawa para mapaunlad yung ating sistema ng edukasyon. No? So, ayun, yun ang kalagayan ngayon. No? Kaisa ng mamamayan na galit at gusto ng katarungan. Bago po tayo dumating dun sa mga nabanggit nyo na po rin ng mga issue na kinakaharap ng mga guro, simula rin po nung umupo kayo sa posisyon, marami na rin po yung mga napagtagumpayan ng education sector, lalo na po yung ACT Teachers Party List. Yes. Pwede po bang bigyan natin pahapyaw kung ano lang po yung mga matagumpay na polisiya o mga rulings na naisakatuparan natin nitong mga nakaraang buwan? Simulan po natin simulan po natin dun sa 12.3 billion na ibalik sa mga SUCs. Can you give us just a general update on that? Matagal ng demand, no, ng mga SUCs na pondohan ng buo yung implementation ng free tertiary education. No, isa rin ako sa mga principal na nag-author at nagbuo nitong batas na to. So very familiar tayo sa mga requirements, including yung funding requirements. At since 2022, ay may naipon na nga up to 2025 na 12.3 billion na deficiency ang tawag nila. So affecting 124 SUCs. Dumadami yung enrollment ng mga SUCs dahil libre, pero hindi naman sabay yung paglaki ng budget dahil kapos yung binibigay ng national government. So, doon po nag-ugat yung deficiency? Yes, 12.3 billion 2022 to 2025. Initially, ay walang pondo na nilagay dyan. Kahit na nung nag-realign na, di ba, dahil tinanggal yung flood control, nag-realign to education, to health, at sa iba pa, pero mas nilagay sa mga scholarships. Na okay din naman yon, makikinabang ang
mga karagdagang estudyante, of course. Pero mainly yung mga pupunta sa private universities and colleges. So, fortunately, tinuloy natin yung paglaban dito hanggang sa plenary debates at naging aktibo tayo doon sa pagtutulak noon. Eventually, nagkaroon ng negotiation within the Committee on Appropriations din on the floor. Tapos kasama pati yung asosasyon ng mga state universities and colleges. So doon na pirme na ito na yung pagkakataon para isettle at least yung up to 2025. So yun yung 12.3 billion. Maibibigay na po ito sa mga SUCs? Of course, hindi pa tapos hindi pa to batas. So, at least dito sa House, meron ng ganong tindig. At maglalagay na ng 12.3 billion. Umaasa kami na tatapatan yan, tatanggapin yan ng Senado, hindi babaguhin. At kung pwede pang dagdagan pa nga. Pero hindi na dapat mabawasan. Kaugnay din po niyan, ito naman po parang naisabatas na yung pagbibigay po ng mga 2023 performance-based bonus naman po sa ating mga guro. Tama po ba? Okay. Ang nangyari dyan, mabagal talaga yung pagbibigay ng performance-based bonus, no? Napakabagal ng proseso ng, di lang DBM yan. May iba't ibang ahensya na involved sa pag-evaluate kasi nga performance-based bonus. At ngayon nga, yung 2023 pa lang ang binubuno, even though 2025 na. Tapos, earlier this year, lumabas yung balita na hindi raw pumasa, hindi qualified ang DepEd as an agency para tumanggap ng performance-based bonus. So, apektado na doon yung more than 1 million employees ng DepEd, most of them public school teachers. So, kasama tayo sa mga nag-apila, no? Kaisa natin yung Alliance of Concerned Teachers, tayo sa party list, kausap natin ng DBM, DepEd, nakipag-dialogue, nag-rally pa sa DBM. Eventually, lumabas yung magandang balita at ito yung na-confirm na nag-appeal ang DepEd, tapos granted yung appeal, therefore qualified to receive PBB. Tapos, inaantay na lang yung mga papeles. Ang susunod na dyan dapat ay yung paglabas na ng essentially ng parang saro, gano'n, Pero again, alam din naman to ng mga teachers, kahit pa sabihin granted na yan, matagal kahit yung proseso ng paggawa ng mga payroll at actual na pag-release, no? So, yun din ang malungkot. Supposedly, incentive itong performance-based bonus, pero nagiging epekto dahil napakatagal nga, parang dumadaan sa butas ng karayom. Lalo pa yung mga teachers naman natin, over and above nga ang kanilang paggampanan tungkulin, no? Given yung mahirap na kalagayan sa ating mga schools. So, sa halip na ma-incentivize, minsan na-demoralize pa nga. No? So, hopefully, sabi ng DBM, bago matapos ang taon ay magsisimula na ang pag-release ng PBB. So, ano yan porsyento yan ng sweldo, no? Up to, I think, 60% of salary. So, kung matanggap to, at least may additional dagdag, lalo na panahon ng Pasko. Opo. No? Ayan. We're looking forward to that. Meron pa po ba tayong mga updates, general achievements po sa ating sektor? Ano nga ba? Ang isang, for earlier this year, ang isang matagal na nating binubuno with GSIS, yung usapin ng mga, yung sa arrears, no? Yung maraming mga teachers na may utang sa GSIS. Tapos, dahil sa mga problema rin ng sistema ng GSIS sa pag-kolekta, no, nagkakaroon ng mga arrears ang mga teachers kahit matagal na yung utang. Tapos yung mga arrears na to, dahil sa existing policies ng GSIS, nag-accumulate ng napakalaking mga interest and penalties. No? So, kaya
maraming mga kaso noon na maybe 15 years ago, umutang ng salary loan, emergency loan, yung teacher from GSIS. Somehow, hindi na kumpleto yung bayad dito. Tapos, Bumulobo po nagpatong-patong. yung... Kaya, pag malapit na sila mag-retire, sasabihin sa kanilang GSIS, yung loan mo dati na 10,000, ano na po yan? With interest and penalties, abot na sa 1 milyon. No? So, hindi biro yun. Kaya nga, napakalungkot na yung mga balak na mag-retire, hindi makapag-retire dahil sa pangamba nila na sa halip na makapagpahinga, wala silang matatanggap for their retirement. So, ang magandang balita ay naitulak na yung GSIS mag-adapt ng bagong patakaran. So, merong Supreme Court ruling kaugnay din ito na talagang binabaan substantially yung interest and penalties nila. Para lang po ito sa mga guro. Para sa lahat ng Para sa lahat ng may utang. empleyado. O empleyado na may utang sa GSIS. Pero marami kasi dyan, mga guro. So, kaya ngayon, no, halimbawa, meron tayong mga teacher na dati 1 million plus yung utang. With the new policy, effective starting this year, ay naging 300,000 na lang yung utang niya. So, malaki pa rin. No? Pero para sa teacher, yon kaya na yon, no? Kumpara dun sa 1 milyon. So, yun din ang isa na tingin natin ay makakapagbigay ng ginhawa, no? Lalo na dun sa mga maraming teachers and other employees na, yun na nga, parang kinakabahan sila. Nanganggamba sila. Gusto nilang mag-retire pero hindi nila magawa dahil nga mababaon lang sila sa utang. Marami po talagang issue ang kaugnay din talaga ang pagbabudget. Hindi lang talaga pagbabudget sa sektor, pero mismong pagbabudget ng mga teachers sa kanilang mga kinikita. At isa nga po dun sa pinananawagan ng mga guro. Syempre, yung usapin ng sweldo. Okay. Bago po natin pag-usapan tong sweldo or just to para lang makita po natin yung halaga na tinitingnan natin. Ano po ba kung ngayon ang sweldo ng isang guro? Magkano po ba naglalaro sa magkano? Nasa around 31,000 pesos ang entry level na salary ng teacher ngayon. 31. At ano po yung pinananawagan natin na dapat ganito ang sapat na well, ang panawagan ngayon, dapat maging 50,000 a month ang entry level salary ng teacher. Dahil yan ang deserve ng teacher, no? Given yung halaga ng trabaho, yung bigat ng trabaho. At ito rin ang isang dahilan kung bakit paparami yung bilang ng mga teacher na nag-abroad, di ba? Dahil sabi nila, sa ganitong trabaho rin, ay di hamak na mas malaki ang kinikita nila. Hindi lang sa mga developed countries katulad ng US, kahit sa Southeast Asia. Di ba? Nagpupunta sila. Napakalungkot nun mga kapitbahay na bansa natin, doon pa sila magtuturo. So, kaya yun ang panukalang batas natin ngayon, gawing 50,000. So, tingin natin, mas mahihikayat na o hindi na pag-iisipan ng mga guro na mag-abroad kung gano'n ang entry-level salary. Meron din pong sinususog na ipantay yung halaga ng sweldo ng mga public teachers sa mga teachers sa private. Oo. Sa ganun po bang mga parang sabihin nating mga isinusulong, mapapantayan po ba natin yung mga benefits na binibigay sa private na masusubukan po bang ihabol yung sa mga public school? Well, kasama yan sa panukala natin. No? Meron tayong Magna Carta for private school teachers na sinusulong. Ang mga basic na component noon, one, yung pagpantay ng sweldo sa public, two, yung job security. No? Dahil hindi tulad sa public, pagka-qualified ka, tapos hinire ka ng DepEd, regular ka kagad. Di ba? Walang contractual period dyan. Walang probationary period because of the Magna Carta for public school teachers. Samantala, sa private schools, up to 3 years ang probationary period. No? So, kahit nga labor code, ano yun labag yun no? Pero somehow, taon, parang masyadong matagal naman. Somehow, meron daw jurisprudence na pwede yun. Pero kini-question natin. Anyway, so yun, no? Yung pagpantay ng sweldo sa private, kasi habang hindi sila regular,
minimum wage or lower lang ang binabayan sa mga private school teachers. So, mas matindi yung pagsasamantala sa mga private school teachers. So, yun ang layunin natin, dapat ipantay. Of course, para sa mga big schools, private schools, tingin natin kaya yun. No? Yung mga smaller schools, yun ang nag-aalala rin sila. No? Paano kami? So, kaya meron din tayong tinitingnan na papasok yung possible subsidies, for example, from government. Okay, nung mga nakaraan po, meron din kaming episode kung saan kinausap namin mga teacher dito sa programang ito. Ano po ito, issue pa nung tungkol sa reading proficiency na nagde-decline. Okay. And sa dulo po nung episode na yon, humingi po kami ng mga panawagan ng mga guro na gusto nilang iangat lalo na sa gobyerno. At meron po kaming mga kinatawan sa elementary, high school at college. At lahat po sila, iisa lang yung talagang panawagan, which is dagdag na classroom. Okay. Yun po talaga yung hinihiling nila. Nasaan po tayo sa usapin na ito? Well, sa gobyerno mismo, parang 165,000 yung figure ng classroom shortage na ginagamit mismo ng DepEd. No? And for sa SONA mismo ng Pangulo, sabi niya, up to the end of his term, 2028, ay target lang nila 40,000 classrooms. No? So, kahit yung administrasyon parang aminado na hindi nila kayang or wala silang plano, no, na punuan yung kabuuang shortage. So, ganun. No? So, kung mananatiling ganyan, ay hindi mariresolve yung classroom shortage. Ngayon, bakit? Sabi mo nga, yung mga teachers, ang pangunahing demand nila, kaugnay pa sa, sa mababang reading proficiency, ay more classrooms. Actually, kung bubuuin natin yon, ibig sabihin nun, kailangan talaga palitin yung mga class size natin. No? Ngayon, hindi ubra yung standards ng DepEd na up to 45. No? Lalo na sa higher grades, up to high school, parang yan ang normal. Masyadong malaki yun. No? Dapat talaga 25 and below. No? At sa lower years... Para matututukan po ang sa lower years, from kinder, yan ang pinaka-importante, di ba? Para matutong magbasa sa tamang edad. No? Ngayon, ang problema natin, sabi mismo ng NSO, na 18 million daw na mga Pilipino na gumraduate na ng high school at senior high school, hindi naman functionally literate. No? So, early years pa lang dapat tinutugunan na yon. Isang susi yung smaller class sizes para nga matutukan individually ng teacher yung mga partikular na pangangailangan ng bawat bata. Nung mga nakaraang hearing nga po, nung nabanggit nyo rin kanina about sa flood control, lumabas din po yung issue na hindi lang mga flood control projects. Ngayon, flood control pa lang yung mga nasisilip. Pero sa Bulacan pa lang nabanggit na nag-agree na rin yung mga nagsiwalat doon na hindi lang flood control, may mga classroom pati na substandard na hindi sapat na pondo yung nailagay na nakasulat. Mayroon po ba tayong sistema o paraan para ma-monitor itong mga ganito sa ngayon? Well, kung susundin ng batas at mga patakaran ng gobyerno, dapat meron, di ba? Mula pa lang sa kung pag-usapan natin yung implementation na ng budget, labas na dun sa usapin ng mga insertion at kickback dyan. Dapat at every stage ng implementation may safeguards, no? Mula sa bidding, ang nangyayari, rig pala yung mga bidding, no? Mapupunta dun sa pinaburang contractor, may usapan na magbibigay ng kickback. Hanggang sa every stage ng implementation, dapat mino-monitor, tapos may quality assurance at the end, pero lahat yan, no, sa agency level, whether it's DPWH, sa level ng COA, no, ito nga sinisingil natin ng COA, bakit wala namang kayong nagawa, no? Kahit nung mga nakaraang taon, 2023, 2024, yan yung kumbaga height nung corruption sa flood control, no? Wala naman tayong narinig na nakasuhan kaugnay dyan. Ngayon na lang, no? So,
may mga safeguards dapat, pero yan mismo madaling naiikutan. No? Pinapakita na yung buong sistema talaga may problema. No? Kaya kahit pa may mga makasuhan, may mga makulong ngayon, kung hindi naman babaguhin yung sistemang yan. And that includes, sabi nga, hindi lang naman flood control. No, hindi lang kasama yung mga kalsada, yung mga tulay, multi-purpose buildings, and of course, even classrooms. No, so, kailangan talaga baguhin ang buong sistema na to para mawala yung corruption na yan. Kasi, sa totoo lang, parang ano yan, no? Bahagi talaga ng kung paano pinatatakbo ang gobyerno. No? May kapangyarihan ng Pangulo dahil siya yung namamahagi ng mga parte sa budget. At yun ang pinagkikitaan. Looking forward po ba kayo na mabibigyan ng same attention dito sa flood control itong pagsiyasat din sa mga classrooms na baka may mga ghost project din ng mga classroom? Well, wala pa tayong naririnig na ganyang inisyatiba, pero dapat talaga. No? Although, sa kaso ng mga classrooms, siguro naman mas mahirap yung ghost. Diba? Dahil ang mga eskwelahan generally sa mga community tinatayo yan. So, mas madaling matukoy yung ghost. Siguro mas kung ang problema pa siguro yung substandard, no? Dahil overpriced, no? Dahil may bahagi talaga na kinurakot kumbaga. No? Pero dapat lang talaga na sa totoo lang dapat lahat ng infrastructure projects, hindi lang actually infrastructure projects, lahat ng government contracts. No, dapat may review kung posible 'yon. No, kasi sa DepEd, 'di ba? Hindi infrastructure pero yun namang procurement ng laptops, naging kaso na nga yan, 'di ba? So, kahit saan talaga may makikita ka eh. Sana nga po yun yung condition, no, na walang mga ghost projects pagdating sa mga classrooms. Isa rin po dun sa mga lumitaw na mga suliranin ng mga guro, nung mga nakausap namin. Nahihiya pa po nga sabihin yung mga guro, pero sinasabi po nila na talagang pagod na sila sa mga overloaded works na meron sila. At ito po yung paulit-ulit na rin na pag-uusapan sa iba't ibang pagdinig. At yun, overloaded, overwork po ang mga guro natin. Paano po ba ito masusolusyonan? Well, ang basic na dahilan na overloaded dahil kulang ang teacher. No? So, may kaugnayan din sa kakulangan ng mga classroom. So, dapat patugunan yon. Mas maraming teacher para mas lumiit ang tinuturo ang bilang ng estudyante, mas maliit ang magiging workload, di ba? Pero mas mataas ang kalidad. Yun naman ang importante. Tapos, totoo, so dapat bawasan ang workload ng mga teachers. At the same time, yung mga binibigyan ng dagdag na trabaho, dapat may karampatang kompensasyon. So, dyan pumapasok din yung budget na naman tayo for overtime pay. No? Sa ngayon nga, ang kalakaran ng DepEd, may provision for overtime pay, pero konti lang yan. So, ang karamihan ng mga guro na overtime or overload work, binibigyan lang ng service credits. Service credits? Service credits. Ibig sabihin na parang kung mag-absent ka, pwedeng pang-offset yon. Ganon. Pero hindi yon kumbaga hindi yon katumbas ng pera, actual sapat pay. Na compensation. Lugi. In other words, lugi ang teacher kung ganun lang ang compensation sa kanila. No? So, kaya nga, kasama rin sa nilalaban natin sa kasalukuyang budget, sapat na budget para sa overtime pay. Tapos, for extra work, meron tinatawag na ARAL program ngayon na pinatutupad ang DepEd, yung Learning Recovery Program nila. Ayun, dagdag na trabaho yan para sa mga teachers. Kapos naman yung budget. So, kasama rin sa nilalaban natin. At least, kung pagagawan nyo ng dagdag na trabaho, dapat may sapat na kompensasyon. So, tinutulak pa natin yan na ponduan ng buo yung ARAL program. May mga nagsasabi din nga po na syempre related nga din po ito sa employment issues kasi nga po kulang nga po yung mga classrooms. Pero sabi po nila, marami ring mga teachers na gumagawa ng mga admin task kahit hindi naman dapat nasa kanila yon kasi dapat i-carry out lang po nila yung pagtuturo. Isa po sa mga katanungan na lumilitaw dun, kanino raw po i-reallocate
yung mga admin task na ito? Well, kailangan mag-hire ng mga sapat na bilang ng admin workers or employees, no? Well, at least for the proposed budget, merong, I think, 30,000 new items for administrative staff, no? And support staff. I think ang bulto pa nun ay para sa mga essentially guidance ang function, pero hindi sila mga guidance counselors. This is kasi may bagong batas kaugnay sa mental health, pangangalaga ng mental health sa schools. So, ayun, may madadagdag na mga support staff. Importante yon dahil isa ring pinakakarga sa mga teachers yung guidance counseling. Yes. No? Even though technically dapat certified or qualified guidance counselors ang gumagawa niyan. So, yun, may madadagdag. So, makakabawas yun sa support staff work na pinapagawa sa mga teachers. Pero, yung administrative work na sa opisina, no, yung mga clerical, recording, etc., ayun, teachers pa rin ang gumagawa noon. No? So, again, kailangan may dagdag na personnel. Bago po natin iwanan itong usapin sa budget, yun nga po, paulit-ulit nating nababanggit kanina na nitong mga nakaraang buwan natuklasan na merong anomalya dun sa pagbabudget na meron tayo, lalo na po last year. Tapos dito rin dati nalaman na yung budget ng 2025, nakita na mas malaki yung alokasyon sa DPWH kaysa sa DepEd. And actually, marami po sa publiko ngayon lang nalaman na labag pala ito sa ating konstitusyon. Okay. I'm gonna read Article 14, Yes. Section 5 of the Constitution that states, the state shall assign the highest budgetary priority Yes. to education and ensure that the teaching attracts and retains the best talent through adequate and remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. Marami po sa atin hindi alam na yung alokasyon na mas maliit sa DepEd, labag sa ating Yes. saligang batas. Nung napasa po itong 2025 budget, dahil labag po siya sa konstitusyon, wala po bang mananagot dito or... Well, kaya nga merong nagsampa ng may pending Yes, na that's mga what we'd kaso like sa to Supreme hear. Court kaugnay dyan. At matagal na nating sinasabi yan. Actually, hindi lang naman 2025. Kung talagang siseryosohin yan, matagal na may mga items sa budget na... Masihigit. Oo. For example, in the past, yung pang-debt service, no? Ay napakalaki nun compared sa education. Pero may mga kung ano-anong legal na palusot dyan. No, ngayon, tumampok nitong 2025 dahil talagang yung DP budget, yung infrastructure budget ng DPWH ay sumobrang laki dahil nga sa pagkagahaman ng mga proponents, no, yung whether galing sa Senado, sa Kongreso o sa Malacanang mismo, talagang nagkarga ng mga additional projects including flood control pero not limited to flood control sa DP. Yun ang nagpalopo talaga. Kaya rin naman pumutok na tong issue ngayon ng corruption sa flood control dahil sobra-sobra na talaga. No, yun na nga, nahigitan pati yung budget para sa edukasyon. No, so ayun. Malinaw naman ang explanation bakit nangyari yan sa 2025 budget dahil nga sa greed, no? Sa sobrang pagkagahaman, no, ng mga gustong mangurakot ng pondo ng taong bayan. So ngayon po, may nagsampa ng kaso para tulungan Yes, may mga pending cases kaugnay niyan. Yeah, it's good to hear na nakikita po natin na syempre, marami po talagang ng grievance nila na ngayon lang nila nalaman itong violation sa ating saligang batas. At syempre, nag-iisip po sila na anong nangyari kung may paglabag, tumatakbo ba? Syempre, yung call pa rin at panawagan sa pananagutan. Okay, higit sa lahat na pag-usapan po natin yung mga hindi madalas aware yung mga
tao. Ito naman pong issue na babanggitin ko susunod. Hindi po ito maingay sa media, pati sa mga nasa Metro Manila ng mga guro. Pero marami pong mga instances sa ating mga guro sa mga ibang lugar, sa iba't ibang parte o bahagi ng bansa na nakaka-experience ng pag-atake. Isa na po rito yung mga presensya ng mga militar sa mga paaralan. Pwede niyo po bang ibahagi kung bakit humaharap o bakit nalalagay sa ganitong mga sitwasyon yung ilang guro natin? Kung saan yung may mga banta po ng militarisasyon sa mga paaralan? Yes, of course. Matagal na yan, ano? Pero naging markado talaga halimbawa, nung nakaraang administrasyon, panahong Duterte, yung PNP mismo nagsagawa ng profiling. Halimbawa, nagpunta ang mga pulis sa mga eskwelahan tapos hinihingi yung listahan ng mga miyembro ng ACT. No? Lumaban ang ACT at napigilan ito. No? Pero hindi napigilan ang gobyerno, iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamumuno ng NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na binuo ng panahon ni Duterte. Tapos ang target talaga ay yung mga legal organizations katulad ng ACT, yung Union ng mga Teachers at iba pa. Tapos nire-red tag nga sila, di ba? Sabi mga Communist Terrorist Front Organizations kayo. So yun ang ugat nun. No? Kaya yung mga members ng ACT, halimbawa, mga leader namin, pinupuntahan sa bahay, yung iba, yung pinapasuko, mga ganon, kahit ba't kasusuko, legal na unionist sila. Meron tayong teacher noon na, master teacher, talagang outstanding teacher, pero sinampahan ng gawa-gawang kaso na kasama daw siya sa isang ambush sa Mindanao na hindi naman talaga kapani-paniwala dahil pumapasok araw-araw pero nakulong. No? Eventually, na-release dahil talagang walang basis yung gawa-gawang kaso. Ganon ang tindi ng harassment sa mga teachers. Tapos, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sa iba't ibang level. Yung mga ganitong, nung nakaraang election lang, ay nandyan pa rin yung red tagging. No? So, isang realidad yan, no? Na nagaganap, hindi nire-respeto yung right to self-organization ng mga teachers at yung lehitimong karapatan nila na magpahayag ng hinaing, no? Sa kalagayan ng edukasyon, sa working conditions, sa mga paaralan, no, yung karapatan, yung advokasya para sa right to education ng mga kabataang Pilipino. So yun po ang ugat nun. Meron po ba tayong mga hakbang para sa proteksyon nitong mga guro na nasa Union? Patuloy ang una paglantad natin. No? Dapat malaman ng mga tao na nangyayari yan. At labag yan sa konstitusyon, sa pagrespeto sa basic rights, no? Yun na nga, karapatan mo mag-organize, karapatan mo magpahayag. So, yun ang ginagawa, no? In-engage ang Commission on Human Rights, ang DepEd mismo, lahat ng mga ahensya, including Kongreso, para irespeto ito, no? So, tuloy-tuloy pa rin yan, ongoing, hindi tumitigil. Kaugnay naman po niyan, meron din po tayong mga kinakaharap na mga suliranin ang mga ating IP communities kung saan involved din ang mga teachers. Ano na po yung sitwasyon natin pagdating sa pagprotekta sa mga vulnerable sectors na yun, including yung education ng mga ating mga lumad at iba pang mga IPs? Yan, malungkot din yung nangyari dyan, no? Dahil, again, nagsimula nung nakaraang administrasyon, si Pangulong Duterte mismo, sabi niya, yung mga lumad schools na yan, eskwelahan daw ng mga NPA. Of course, walang batayan yon. In fact, yung mga lumad schools sa Mindanao na tinutukoy, mga recognized ng DepEd, may permit, no? Award-winning pa nga sa delivery ng alternative learning. Ito yung mga tinarget. And over 200 of these lumad schools all over Mindanao, pinasara yan. No? Tapos, dinahas, no?
yung mga schools, nasa mga liblib na lugar yan, sa mga IP communities. Hinaras sila, napalikas ang marami. May mga ilang pinatay. No? May mga ganong insidente sa Lianga, Surigao del Sur, yung eskwelahan ng Alcader, na yung mga teachers mismo or administrators ay pinatay. No? So, ganun katindi ang dahas na ginamit para isara ang mga lumad school. Tapos, ang pangako ay gobyerno na raw ang magpapatay ng mga eskwelahan. Kaya naman nagkaroon ng mga lumad schools, private initiative yan, sa tulungan ng lumad community mismo, tsaka ng mga church groups, iba pang mga advocates for IP rights. Pinundar yan over many years, tapos winasak. Sa kasamaang palad, wala namang pinalit. No, kung pupuntahan nyo, no, yung mga sinasabi ng DepEd, magtatayo sila ng last mile schools, karamihan doon, wala. No? So, paano ngayon yan? Walang edukasyon ang mga kabataang lumad. Babalikan nga rin po yan yung usapin sa budget kasi over the years, bumababa rin po yung Indigenous Peoples Education Fund na pababa ng pababa to the point na halos 50% yung ibinabawas dun sa pondo ng IPED. Well, yun na nga, no? Yun ang masaklap at nakagagalit, no? Sa patakaran ng gobyerno. On the one hand, dahil hindi nga na po-provide ng gobyerno, nagsulputan ang private initiative ng mga lumad schools, tapos ito naman ang winasak. At wala namang pinapalit. No? Tapos binabawasan pa nga yung budget for IP education. Given po yung climate na meron tayo sa sektor ng edukasyon at saka sa sangkaguruan, nanghihikayat pa po ba ito ng mas maraming guro sa bansa? Well, I think, yes, marami pa ring mga kabataan ang nag-aaral para maging guro. Tapos, ayan, no, yung marami naman nag-hire. Hindi tayo nagkukulang ng supply, kumbaga, ng mga teachers. Ang mas problema pa nga, yung gobyerno, hindi tumatanggap, no, dahil kapos ang budget. However, syempre, mas lalo pang mahihikayat yung mga pinakamahusay natin na graduates kung, again, mabalik tayo, no, yung pagpapataas sa sweldo at benepisyo, pagrespeto sa kanilang karapatan, at pagsasaayos ng school environment, no, both para sa teachers tsaka para sa students. Isa po din sa mga nabanggit ko kanina na nakausap naming mga guro, binahagi niya po na sa kanilang lungsod, meron daw pong mga proyekto kung saan sinusuportahan ng kanilang LGU yung masteral ng mga teacher para mapaunlad yung sarili, yung mga sangkaguruan din talaga. Meron po ba tayong mga programa kung saan ang mga guro mapapaunlad nila yung profesyon nila sa ngayon? Well, ngayon, ang pinatutupad ng DepEd yung tinatawag nilang career progression. No? So, may bagong sistema para daw mas mapadali ang promotion. Actually, ngayon, yan ang bukang bibig ng maraming mga teacher natin na hindi raw career progression, kung hindi career depression. Dahil napakahirap daw po ng promotion, ng mga requisitos para ma-promote. Maraming nade-demoralize. No? So, tama na kailangan i-address yung broken system of promotion sa DepEd. No? Sa maraming dekada, may mga teacher, papasok na teacher 1, magre-retire teacher 1. After 30 years of service, walang promotion. So, dapat ayusin yun. Pero yung kasalukuyang sistema, ayan ang feedback. No? Sobrang hirap na ma-promote dito. No? Kasama sa requirement, kung gusto mo maging master teacher, kailangan may MA ka. So again, that requires financial support. Yes. No? Again, kapos yun. Diba? So, yan ang bagong realidad na hinaharap din ng mga teachers. Pero dun po sa specific LGU na yun, nagagawa nung local government. Sadyang binubuhos ng LGU yung atensyon at prioridad doon sa sektor. Ano naman po, susunod naman po, paano naman po yung mga guro na nasa special needs natin? Kasi 'di ba
nabibigyan po ba natin ng pagkakataon para mapalawak ito? Kasi syempre yung accessibility to special needs education, nagsisimula po yan kung maraming professional na talagang magtuturo sa kanila. Again, katulad ng maraming bagay sa edukasyon, kapos na kapos. No? Yung access to education para sa mga persons with disabilities and with special needs. Kasama rin doon yung pangangailangan para sa qualified na mga teachers. No? For example, isang konkretong kaso, yung para sa Filipino Deaf. Ongoing yung pakikipagbuno with DepEd and with other agencies para nga magkaroon ng sapat na bilang ng mga teachers na marunong ng Filipino Sign Language. No? So, yung mga magtuturo mismo na marunong, tapos yung mga interpreter, no? Para magkaroon din ng access yung mga Filipino deaf students sa tinuturo ng teacher, no? Para sa buong klase. So, yan. Ongoing na laban yan, no? Para kilalanin at bigyan ng sapat na pondo, even though may legal basis na. Yung, among others, yung Filipino Sign Language Law, na tayo po nag-author niyan. No? So, ongoing po ang laban para sa sapat na pagpapatupad dito. Maganda po na nakikita natin na napapalawak yung mga ganito, lalo na po yung mga vulnerable sector. In relation to that, syempre yun po yung mga hinaing ng mga ilang guro natin. Paano po ba, meron po ba tayong paraan kung saan nakukuha natin talaga yung mga grievances ng mga teacher? Kayo po sa ACT, paano po ba natin nakukuha yung mga parang hinaing ng mga guro? Well, una sa pamamagitan ng regular na konsultasyon sa mga guro. No? So, bahagi po talaga ng regular na trabaho natin bilang kinatawan. Pagkatapos ng trabaho dito sa committee hearings at plenaryo, may mga araw sa isang linggo na umiikot tayo sa mga schools, sa mga iba't ibang divisions all over the country. So, yun po ang pangunahing paraan. No? Yung direct face-to-face na usapan sa mga teachers. At marami sa mga advokasya natin sa loob galing doon. No? At yung iba, naging batas na. Opo, maganda na malaman natin kung ano yung on the ground. Dahil para sa kanila rin naman po yung mga batas na parang ino-author at sinusulat at isa sa nabatas natin. Bukod po dyan, meron pa po bang mga ilang issue na kailangan sa tingin ninyo bukod po dun sa mga nabanggit na dapat bigyang atensyon pa? Ang isang madalas na binabanggit ng teachers natin, yung usapin ng teacher protection. So, kung may child protection policy, sabi ng mga teachers, kailangan din merong batas. Partikular, ang sinasabi rito, kailangan na mga teacher ay ma-empower natin para makapagturo ng epektibo sa classroom. That includes yung kapangyarihan nila na magdisiplina, no, sa loob ng classroom. Nagiging sensitive issue yan dahil very broad yung child abuse laws natin at madalas yun ang ginagamit laban sa mga teachers. No? Of course, merong mga clear-cut cases ng child abuse. No? Malinaw yun, pagka physical, halimbawa. Pero ang kadalasan, yung sinasabi, emotional or psychological. Pagka ganyan, very broad yan. So, nahirapan ng mga teachers ngayon. No? So, yung teacher protection policy natin, layunin na magbigay linaw doon. No? Para ma-assure ang teachers na, bahagi talaga ng, para maging epektibo ka sa pagtuturo, kailangan meron kang kapangyarihang magdisiplina. No? Alright, we're down to our last few questions. Tatanungin ko naman po ngayon kung meron po bang naging epekto yung mga pagbabago ng liderato recently? And even before, a year ago, nung pinalitan po ng kalihim ngayon ng DepEd na si Sunny Angara. Isang taon na po ito. Nung mga nakausap po namin noon yung mga kasama rin natin dito sa Kongreso na nagsusulong na about sa education sector. Sabi nila, parang medyo hilaw pa para i-assess itong si Secretary Angara. Pero ngayon po, isang taon na rin na nakaupo. Nasaan po ba ang direksyon ng DepEd sa ilalim ng leadership ni Secretary Angara?
Well, of course, may pagbabago dahil yung previous, si Vice President Sara, basically non-performing. Tapos ang inatupag, primarily confidential funds. No? Kung in terms of, for example, classrooms, grabe ang underperformance ng DepEd, no? Sa mga target niya na ilan ba yun? 4,000 classrooms, parang ilan ba yun? 29 lang ba ang na-deliver? Something like that. Hindi eksakto yung figures na yun, but they're close. So, non-performing. Kaya, definitely, improvement ang kasalukuyang secretary, and to be fair to Secretary Angara, bukas siya sa tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa mga teachers organizations, including ACT. No, kaya marami sa mga policies ng DepEd, merong pag-uusap with ACT. No? Kung may mga concerns sa patakaran, nakikinig naman, no? ang department. So, may ongoing dialogue. So, yun yung positive. With the pool of the lawmakers that we have, especially yung meron na pong parang solid representation ng education sector in the Senate, sa tingin niyo po ba makakatulong ito para mas maisulong pa yung mga hinaing ng mga empleyado sa education sector? Kaya tingin ko makakatulong. No? Si Senator Bam, for example, nagsabi siya na meron siyang mga priority legislation at yung iba doon ay pwedeng makatulong natin. Si Senator Bam, no? At yung hopefully yung buong Senado. Alright. Down to the last. Ang mga guro po ba ay prioridad ng Marcos administration? Tingin ko hindi. No? Hindi natin masasabing priority. In the sense na, for example, yung matagal na pinangakong pagtaas ng sweldo, panahon pa ni Duterte yan, no? Sabi niya, pagkatapos ng pulis at sundalo, teacher naman, hindi nangyari dito. No? Kapos pa rin ang sweldo ng mga guro. At para ngayon lang no? Sa totoo lang, ano ang priority ng administrasyon in terms of budget? Yung talagang infrastructure, including flood control. Hindi maikakaila yun. No, naging dinala na nga sa Supreme Court. Ngayon, naghahabol. So, supposedly for this budget, dadagdagan daw ang education. May mga dagdag, pero kapos pa rin. No, so, to answer your question, hindi natin masasabing priority. Alright. Ngayong buwan po, especially celebrating the National Teachers Day, bumubuhos yung suporta sa mga guro. Ngayon talaga nakikita. Pero isa po yung ACT Teachers Party List sa nagsusulong na hindi lang itong mga buwan na to at araw na to, dapat binibigyang atensyon ang mga guro. Ano po ba yung mga pwedeng abangan ng mga sangkaguruan natin na pwede nyo pang isulong para sa welfare o kalagayan at kondisyon ng mga guro mula sa ACT Teachers Party List? Well, malinaw naman ang legislative agenda, yung salary increase, yung sapat na budget for education, may bill tayo, dapat at least 6% of GDP ay nakalaan sa budget. Pagsusulong din ng karapatan ng private school teachers, no? At overall, yung pagpapataas ng kalidad ng edukasyon. So, yun ang mga patuloy na tinututukan natin. Maraming salamat po, Kong. Huling mensahe na lang po para sa ating mga guro, para sa National Teachers Day. Well, pagbati po sa lahat ng mga guro sa Pilipinas. Ngayong National Teachers Day, saludo po tayo sa inyong patuloy na sakripisyo para sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Makatitiyak kayo na patuloy na ipaglalaban ng ACT Teachers Party List ang guro, ang mga bata at ang sektor ng edukasyon at mamamayan. Kami po ay nakikibahagi sa selebrasyong ito. Mula sa sektor ng media, Happy National Teachers Day sa lahat ng guro na nagturo sa amin na manindigan sa katotohanan. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo para pakinggan ng iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View.